Hi guys, this is Neil and welcome back for another online educational vlog. So ang video na ito is to answer the questions on my previous vlog about the current tuition fee of AMA-OED. So, meron kasi mga nagtanong regarding dyan and pwede naman sila magtanong actually sa admission team, but since meron na akong idea and nagtanong kasi ako last month in preparation for coming back to the school to enroll for my Masters in Business Administration course. So, nakuha ko na yung update and i-update ko na kayo regarding sa tuition fee at kung magkano na yung tuition fee per subject and ano yung mga additional fees na babayaran nyo just in case na napag-isip-isipan nyo mag-enroll sa AMA-OED. So before proceeding to the tuition fee update, may sasagutin muna akong 3 questions regarding sa pagbabalik ko sa school. Kasi para aware din kayo kung bakit ako bumalik and bakit doon ko talaga napili na mag-enroll ng MBA. So una, what is the overview of my AMA-OED study experience? So nag-aral ako ng BSBA HRM under AMA-OED from 2020 to 2022, which confirm ko siya ng 2023 of the mid-year na ako ay graduate na ng the same course. And ito yung pinakaunang online education experience ko. And based on that experience, masasabi ko na okay naman siya and very very much light lang naman yung mga difficulties na experience ko. Part na dun yung pag-a-adjust ng sarili ko kung paano ko siya i-navigate according to what I know on the technology. So, based on my current experience din sa mga online school na napuntahan ko or napag-enrollan ko, normal naman na nagkakaroon ng difficulties talaga sa online education, lalo kapag may problema sa internet access. So, number 1 yan. But the rest, sa instructors, feedback sa mga reading materials, sa mga lessons, marami akong natutunan sa school. So, marami din akong na i-apply sa work. At the same time, marami din akong na share sa community. So, part ito yung pag-vlog din at pag-share ng aking experience about sa school. Second question, why I did not continue studying with AMA-OED after my BSBA HRM? So, ang reason kasi niyan is nalipat nga ako ng engineering before ako nagtapos ng BSBA HRM and wala akong background. Nabanggit ko ito sa aking previous vlogs. And then, since naisip ko na bakit ako mag-aaral agad ng MBA, na kailangan ko pa magkaroon ng basic background dito sa department kung saan ako nalipat, so nag-aaral ako ng Basic Diploma in Engineering, Level 4 and Level 5 based in UK. So kaya hindi ako nakapagtuloy after ng BSBA into Masters. And isa pa, wala kasing naka-offer sa AMA-OED na related into civil engineering or basic engineering or management engineering. Kaya napili ko na mag-leave muna sa school at pumunta sa ibang institution based in overseas para lang makuha ko yung aking basic diploma in engineering at na magkaroon ng background to support my current position sa trabaho. So third question is, why did I want to return to study with AMA-OED? So yung tanong na yan is very plain and simple ang sagot dahil yun ang una kong plan. And in addition to that kasi, nung after ko nag-basic diploma in engineering level 4 and level 5, nag-masters in engineering ako para matuto ako more on engineering management into the higher level and project management din and about sustainability and business. So pinag-aralan ko yan and finance management. Yung nakuha ko na Masters in Engineering Management is yun yung nag-fulfill ng aking magkakaroon ng much better management background about engineering department of a hotel. So at least ngayon, hindi kagaya dati na ang knowledge ko about the department is in 1 to 100%. Nung na-promote ako was around 20% lang. So hindi talaga ako ganun ka-knowledgeable about the department. Pero ngayon, in terms of management, masasabi ko na malaki ang improvement ko. Nasa at least 75 to 80% na. So, kaya ko siya tinake. Ang pagbabalik naman kasi sa school, as mentioned earlier, yun ang una kong plan talaga. Kasi gusto ko siyang makuha into, ganito kasi yan. So, ito yung diploma in HRM, Hotel and Restaurant Management Tourism. Ito yung Business Administration Major in Human Resource Management. Nandito yung dalawang diploma in engineering.
Bala kong ilagay dito yung MBA at dito yung MEM o yung Masters in Engineering Management. So, dalawang masteral yan on top of the basic qualification. So, yun yung plan ko kasi talaga. And, yan din yung ma-share ko sa inyo. Kung marami kayong basic course or basic knowledge, kailangan yung lagyan ng supporting qualification, managerial level at least na qualification. Kasi, mas matibay kasi yan siya. And mas strong yung qualification kung lahat yan ay may support. And masusuportahan ka niyan sa position mo, whether kung mag-work ka or mag-business ka, malaki ang support ng mga yan. Kaya ko siya kinuha. Kasi hindi lang kasi for working, bala ko rin mag-business one day. So at least, kung meron kang qualification, much better. At meron kang masasabi na may natutunan ka na in the real world na pwede mong i-apply into something na mag-benefit ang sarili mo, yung family mo, at yung mga tao sa paligid mo. So yun yung mga iniisip ko dyan. So, dito na tayo ngayon sa tuition fee update. So, nag-prepare ako dito ng Excel sheet kasi ang tuition fee kasi ng AMA-OED based on the current feedback na nakuha ko sa school, may increase kasi siya, especially doon sa other payment. So, ito yung sa MBA. Nilipat ko kasi yan dahil nga wala yung comparison ng previous year. So, dito muna tayo sa bachelor's degree. Susulatan natin yan. Bachelor's degree. Okay. And ito yung sa master's degree. So, dito muna tayo sa bachelor's degree. Ang last na enrollment ko kasi sa AMA-OED for my bachelor's degree to finish my study was in 2022. August 2022 to be exact. So, natapos ko siya ng first quarter of 2023 and na-clear siya ng second quarter or the mid-year of 2023. So, noong 2022, ang binabayaran ko per cost per subject is 5,000 for the major yan. So, medyo may mali tayo dito. I-correct natin yan. So, major is 5,000 and minor is 3,000 per subject. So, ang kinukuha ko kasi talaga every enrollment is always 4 yan. So, 8 subjects yan per enrollment. Kung magkakaroon man ako ng problem sa financial, ang ginagawa ko is 6 to 7 subject ang ginagawa ko na enrollment. So, dapat hindi kayo bumaba ng 6 subjects at least kasi para makuha nyo talaga yung tamang diskarte kung paano siya tapusin. Kasi kung ibababa mo yun into 4 or 3, doon ka na lang aasa and hindi mo na mamalayan na lumalaki ang babayaran mo dahil binababa mo ng binababa yung number ng subjects na kinukuha mo sa every enrollment. So, advice yan. Kung ikaw ay mag-aaral, sasabihin mo na hindi ka makakatapos ng mas maaga dahil wala ka talagang oras, yun kailangan mo siyang gawa ng paraan. Kasi ako, lagi kong ginagawan talaga ng paraan hanggat maaari at mapuyat pa ako ng mapuyat, okay lang. Basta umabot ako dun sa time na, or dun sa period, or doon sa timeline na gusto ko siyang matapos. Kasi kung nag-timeline ka ng 2 years, kailangan mag-sacrifice ka para makuha mo yung 2 years. Hindi ka pwedeng magpa-easy-easy lang at gusto mo ng 2 years na matapos yung iyong course. So, yun po yung advice ko dyan. So, dito tayo sa current. Sa current na cost is walang pinagbago yung per subject. Ganun pa rin siya. So, dito makikita mo yan. Yung adjustments either increase or decrease. So, kung ikaw mag-enroll ng 8 subjects, wala kang increase na makikita kasi nga pareho lang siya nung 2022 and 2025. So, yun yan. Ngayon dito tayo sa other fees or miscellaneous fees. So, may technology fee. Noong 2022, ang binabayaran ko is technology fee na 5,000 and admission fee na 1,000 every enrollment. So, dito, makikita natin na nag-increase yung technology fee ng school. Nagkaroon ng additional na LMS fee. Nagkaroon ng digital resource fee. At nagkaroon ng Google fee aside from the admission itself. So, ang increase dito was, ang technology fee had increased into 3,000 in total. Ang LMS fee was nagkaroon ng 2,500 na additional. And digital resource fee
is per subject na wala naman yan dati din sa school. And the Google fee, which is 350. And admission fee, ganun pa rin siya, walang pinagbago, which is 1,000 per enrollment. So all in all, nagkaroon ng additional na 13,850 sa additional sa buong miscellaneous fee. So from 6,000 naging 13,000 na siya. 18,000, sorry. Tama ba? No, 19,850. So mali pala yung aking nakikita dito. So yun. Ang ano lang kasi yan, ang technology fee kasi, which is understandable naman talaga kasi yan, dahil sa ibang school, ang technology fee is hindi nila binibase doon sa per enrollment, kundi naka-include yan sa lahat. And kung i-compute mo ito into per month, so isam natin yan, so per 8 subjects, kung baga matatapos mo siya ng 98 days, 3.5 months, so 3.5. Mapapata ka lang din ng 14,814 per month. So hindi pa rin siya ganun kataas kasi yung sa sister ko na actual schooling, ang kanyang tuition fee is 31,000 and plus meron akong school na merong 200 isang buwan niya, isang araw na tuition is umabot siya ng 4,000 a month. So 4,000 a month into 4 months, ang isang semester is 16,000. So pag tinignan mo yan, halos pareho lang din. So ang pinagkaiba lang kasi niyan, ang online school kasi hindi mo na kailangang pumunta ng school nga. And sa actual schooling, marami ka pang i-additional dyan. May mga projects, may mga field trips. So more or less, ganun din ang cost niyan. So walang pinagkaiba sa physical schooling. Meron yung mga sinasabi na online school na mas mura. Yes, pwede naman din. Kaya lang, kung ako lang tatanungin, marami talagang mas mura na school. Ang sa akin lang kasi is, nasanay na ako dun sa kanilang system and LMS. Sasanay na ako doon. Kaya ayoko na rin mag-adjust pa ng kung ano-anong system pa dyan. At least alam ko na yung flow ng study sa school kung sakaling doon man ako mag-aral ng MBA. So, ganun lang yan. Sa current school ko kasi, kung mag-MBA ako doon, ang minimum cost ng MBA niya is around $5,000. So, honestly lang, nagkaroon ako ng loan kasi about sa school, kaya tinatapos ko muna ng konti din bago ako mag-enroll sa AMA-OED. And based doon sa cost, yung cost ng school na papasukan ko sa current school sa Europe, kung doon ako mag-enroll, mas malaki pa rin siya sa cost ng AMA-OED. Kaya bumalik ako ng AMA-OED since pareho lang din naman sila na qualification is hindi rin naman i-attest nitong country na nandito ako. So okay lang yun. Kasi hindi ko naman gagamitin para dito. Gagamitin ko siya in the future na nasa Philippines or nasa ibang lugar na ako. So ganun lang yun. Kailangan magkaroon ka ng something na purpose kung saan mo siya gagamitin dahil hindi po pwede yung para doon sa isang lugar lang. So sinasabi nga is lagi kong ina-apply sa sarili ko, the grass is greener on the other side. Kasi kung wala akong opportunity dito regarding that qualification, baka meron akong opportunity sa ibang lugar. So, yan yung sinasabi ko sa sarili ko para maging motivated ako to educate further and develop further din sa aking educational attainment. So, balik tayo dito sa tuition fee update. So, pag kinalculate mo yan, on the current cost sa isang BS, kung ikaw ay nag-4 major subject at 4 minor subject per enrollment, aabot yan ng 32,000. So, sa 8 subjects yan. Ha? And plus yung miscellaneous fee na 19,850. So, roughly, it is 51,850. So, yan yung aabutin mo dyan. While kung doon ka sa previous cost nito sa 2022, it's around 38,000. Yes, roughly ganyan ang binabayaran ko dati. Umaabot pa yan minsan ng 42 or 43,000 kasi meron ako ng time na nagkaroon ako ng 6 na major subject. 6 ba or 5? 5 yata. Yes, so 5 yan. 5 major subjects and 3 minor subjects. So yun yung nangyayari dyan.
And ang pinaka-best na way to finish your school in a balanced enrollment way is wag kang mag-enroll ng majority major and majority minor. Kailangan half-half din. Kung kailangan mo mag-enroll ng majority na major, at least 5, at least yung 3 gawin mong minor kasi para hindi siya mabigat. So marami kasi nagre-reklamo sa online na ang mahal daw ng enrollment fee, which is normal naman yan kasi nag-i-increase ang commodity at kapag gumamit ka ng modern technology, mas mahal talaga ang investment. Kahit saan yan, it is very normal. Not unless na umabot ng 100,000 ng tuition fee dahil lang dyan, then it's a very very different story. So yun yung yun yung tanong doon, yun yung consideration. Pero kung ibababa mo itong number of enrollment, so ilagay natin ng 6 na subjects, 3 na major and 3 na minor. So ito yung lalabas niyan. So 6 lang kasi yung digital resource. So magiging 41,000 yan. So ganyan lang siya kasi ang digital resource fee is based on how many subjects you are going to enroll. So kung mas maraming subject na i-enroll mo, mas mataas ang digital resource fee. So kung dito ka naman sa 6 subjects dati is around 30,000 lang noong 2022. Which is naku-consider ko na lucky enough na ako nakapagtapos ako na mas maaga kasi at least hindi ko naabutan yung mas mahal na tuition fee. So tapos na tayo sa bachelor's degree, dito tayo sa master's degree. So sa master's degree, ang cost is 9,000 per subject pa rin, walang pinagkaiba since 2022. And dito ako sa minimum na 3 subjects kasi yun lang din ang bala kong kunin. For part-time schooling lang kasi talaga ang bala ko dito sa AMAO Ed kasi at least kung matapos ko man siya ng almost 2 years, okay lang kasi hindi naman ako nagmamadali na matapos yung aral ko dahil meron naman akong isang master's degree. Pangalawa na kasi ito. And para magkaroon din ako ng time na mag-allocate ng oras para sa ibang mga activities ko kasi nag-vlog din ako ngayon and nagta-travel na rin ako ngayon. So, kailangan nating i-balance yan lahat para magawa natin kung ano yung gusto nating gawin. So, kung maririnig nyo ngayon yung sinasabi ko, ginagawa ko ngayon ito is to balance my educational goal and personal goal and yung aking career, kung anong career ang gusto kong kunin. Kasi nagsistart din ako ng website building ngayon. So, nagbibuild ako ng website kasi nga nagagawa ako ng articles about the places where I had went and about the school also. Naglalagay din ako yan sa WordPress blogging. Hindi pa siya naka-live kasi nga hindi ko pa siya tapos and kailangan ko pang gawa ng additional articles. So, i-share ko yan dito sa vlog din one day kapag na-implement ko na siya sa live, sa website or sa isang webpage. So dito tayo sa other fees or miscellaneous fees. So compare sa 2022, ito din yung nadagdag. So yan yung 3. LMS fee, digital resource fee, and Google fee. So in 2022, around 6,000 lang yan and naging 14,850 by 2025. Gawa nga ng 3 items na nadagdag. Nagkaroon ng additional na 8,850 sa tuition fee. And again, in advance na din kasi nila ang kanilang technology, so it's understandable naman yan. So as I mentioned on my previous vlogs, education has never been cheap and it's becoming more expensive over the time. So habang tumatagal, nagmamahal ang education. So kailangan nating tandaan yan. So the more na mas maaga tayo makapagtapos, the more na much better. Kasi ako late na ako nakapagtapos. Alam ko na nung start ng AMAO Ed, hindi rin naman ganun kalaki ang tuition fee and hindi ako nag-aral. Which na inaccept ko yung reason na yan para naman ma-motivate ko yung sarili ko para makatapos din. So yun lang din yung sasabihin ko sa inyo na gusto mag-aral by this time. Kasi yun yung time na napag-isip-isip mo na mag-aral ka na, yung pala mataas na ang tuition fee. So yan yung dapat mong i-consider kasi kung i-consider mo na mag-aral ka pa over the next years, baka mas mataas pa ang tuition fee. So, yun yung isa sa mga consideration. But, an advice, kung gusto mo mag-enroll this time, simple lang advice ko, mag-prepare ka ng at least equal to 1 month, or not 1 month, 1 semester na tuition fee.
Yung 1 semester na tuition fee na yan is set aside mo yan just in case na kukulangan ka ng budget over the next tuition fees, pwede mong kukunin yan kasi para hindi ka mahirapan na mag-stop and mag-aral ulit. Kasi para hindi siya, hindi mo na puputol yung process habang ikaw ay nagpa-plan to achieve your educational goal. So, yun yung ginagawa ko kasi dati. Meron talaga nakaset aside for that 1 sem na fee lang. Kasi just in case ma-short ako sa current sem, pwede ko siyang kunin at pag-ipunan ko ulit. So, yun yung mga diskarte dyan kung paano mo siya gagawin. Kasi of course, naiintindihan ko na kagaya ko, meron ka namang pinapaaral na ibang tao siguro or meron kang sinusuporta na iba kaya or yung family mo, kaya mahihirapan ka talaga na mag-aral. Pero with the right way of planning, detailed planning at kung paano mo siya i-prepare, magkakaroon ka ng chance na mas matatapos mo siya on time na according sa iyong goal. So kapag nag-enroll ako ng 3 subjects dito sa Masters, ito ay 27,000 yung total subject cost plus 14,850. So roughly magkakaroon ako ng tuition fee na 41,850 and in 2022 yun ay 33,000 lang. So ang na-add dito sa aking tuition fee is 8,850. So ngayon, kung i-compute ko yun sa current na school ko, ang current na subject kasi doon is per month, it's 22,500. So i-divide ko yun into 3.5 roughly. So mas mura pa rin ito compared dun sa current masters na kinukuha ko na natapos ko na nung last month. So, yun lang yung aking advice. Kung ikaw ay mag-aaral talaga, always remember na prepare yourself. Prepare financially at least na meron kang partial na fund na naka-prepare na. And don't study na kagaya ko nung nag-take ako ng masters na more than half na i-loan ko pa sa bank. Kasi kailangan ko siya matapos dahil pag hindi ko siya tinapos at tinigil ko siya, ma-forfeit lahat ng pinaghirapan ko na bayaran at tapusin na course subjects. So, based on learning, ang ina-advise ko is before ka mag-enroll nito, kailangan may naka-prepare ka ng spare fund just in case na na-short ka during the next enrollment period. So, yun yung advice galing sa tao na naka-experience na talaga ng difficulties on taking my educational goal into life. So, yun lang po. And that's the end of the video. Please don't forget to share, like, and subscribe to my channel para lagi kang updated sa aking mga next educational vlogs. Bye!